ka lang katiro. Good morning po. Okay po, tita. Masaya naman. Simple lang. Masaya kasi libat ko lang ng tsura mo eh. Okay. Kasi alam ko po, tita, na hindi maghabang pa ng showcase. At saka, dahil ako, parang naranasan ko na lahat ng mga karangyaan, lahat. Pero, something was missing. So, akala ko, sa pamamagitan na maraming pera, tapos mga mansion, magagara mga kotse, ganun, masaya ako. Pero, when I found him, sabi ko, gusto ko yung ilayo ko na sarili natin sa showbiz. Kasi alam mo na, maraming mga taga-showbiz na hindi nagiging successful dahil nga maraming tukso o kaya sabi ko, magiging simple na lang tayo. So, it's up to you. Sasama ka sa akin. Ano mga adjustments? Marami po. Lalo na ikaw. Sabi mo, laki mo yung lahat. Sino ba talaga ang taga-salamat? Wala po. Wala po. Para bang nagliwaliw lang po kami. Nag-isip kami kung saan yung place na medyo magandang para sa kinabukasan namin. Marami, yes, business-wise, pero may mga nag-ano po sa amin na pinakamagandang yung magtanim ng mga ganon. Kasi alam kasi natin na Nueva Vizcaya po ang source ng mga gulay natin, mga vegetables na dinadala sa Maynila o may ibang parte ng Pilipinas. So I thought na dahil marami na po ako mga gems, mga properties. Sabi ko, kung bakit ko nga pala hindi i-focus na lang doon. Kaya yun pa yun na. Anong kaibahan ng city life? Malaki po eh. Ito, masyado siyang yung parang hinahanap na lagi yung city life. So, nakakalimutan niya na nandito na siya sa province ngayon. So, yun, magastos pa rin siya. Opo, tapos ang gusto pa rin niya, laging nagliliwali, laging nagjo-joyride, kung saan-saan. Pero marami po siyang mga friends na. So, doon naman po ako bilib sa kanya dahil hindi siya nagiging lonely. Hindi po lahat ay naging kaibigan. Meron din po kasi mga tao na para bang they rather want us na wala dito kasi akala nila parang friend kami. Lalo na pagdating sa maliit na negosyo, gano'n. So, sa kami bakit nasa kami ko, nagkaroon talaga kami na kasi we became more enemies. Nung nakita nga niya na bakit naglalagay ako ng school, sabi ko, wala lang, parang gusto ko lang maglagay mo para at least kung sakali mag may sarili ako. Personal, mostly nilagay ko yung mga personal na pangangailangan kasi there are times na first, kailangan mo ng ganito. Ganyan na lahat sa'yo, hindi ko na lalabas, hindi ko na So, nung nakita na niya na, hindi naman pala ako yung tao mag-deflect na So, medyo okay na, pero wala pa po yung formal talaga na as in, yung formal na talaga na nagkakatawanan o nag-sorry, ganyan. Yan dyan, imagine gano'ng kahirap. Nalapit mo dahil first time pumunta sa isang lugar na kung saan talagang wala kayong kilala. Wala kami kilala, walang mga kamag-anak. Basta, we became, lang talaga, para pag-estranghero. Pero, naka-establish po kami ng family sa pamamagitan po ng religion namin sa Vietnamese. So, para mas sila nga po kinikilala namin family ngayon, which is, mamaya makikilala po natin. Paano po? Pagka may ginagawa na, hindi siya masyado pasaway. Niloloko ko yan na kumbaga lagi ko hindi ko makakasama siya.
katulong. Samantala sa Maynila, ilan ang katulong? Marami akong empleyados, marami akong mga katulong. Malaki ang talagang expenses pagdating doon. Pero sabi ko, yung kuya ko nung una kasama namin, pero spending 16,000 a month naman dito. And then, mas ako pa yung gumagawa lahat, tagaluto, tagahugas lahat. Eh, siya naman yung nandyan lang para akala nila boss ko siya. So maigit na lang yung sabi ko, total, tayo lang naman. At saka, ang gusto ko pa kasi yung kung kailan lang namin gusto mag-open, ayun, tapos kung kailan namin mag-close, walang problema. Pag may mga employees po kami kita, ang problema namin yun hindi namin pwede silang iwanan kasi hindi ko maiwanan. So, ganun, kaya sabi ko, okay na tayo sa ganitong buhay. At saka, since wala tayo sa showcase, hindi na tayo yung standard of living, eh pareho, ganun. Dahil ngayon, alam ko na kung paano i-value ang 5 peso ice candy. Minsan nakakalimutan po yun, since nandun kami sa Maynila po kasi siya yung taga-control ng pera ko, siya yung taga-control ng pera, expenses namin, gumagastos kami na kumisan 500,000 a month, mga ganun, since na ako po yung managing director ng Netherlo. Eh, salary ko lang po. Eh, okay na kami noon. Tapos, pati allowance. So, maabot ko ng 500,000 a month yung allowance plus salary ko. Eh, nasanay ko siya sa ganung klase. And noon hindi. So, paano naman Okay, since po kasi nung ako po yung nasa stage, kasi po kasi properties, na hindi ko alam na magagamit ko pala. Kasi nag-invest ako nag-invest. Hindi ko alam kung kailan ko ba. Pero na-realize ko na it's time to move on at iwan ang show sa pwede kong balikan. Pwede ko siguro balikan. So, meron yung mga nakakalat na mamaris ko sa kanila. So, pina-start ko. Noong una, talagang in-start ko rin po nung habang ako'y wala dito. Pero hindi ganun na-close. Pero ngayon po talagang kaya sabi ko, pagsamantala habang wala pang harvest, sabi ko, anything na pwede pagkakakitaan kasi everyday kasi halo po, that's what it is time. Yung mga iba po na kumalay, may halo na sobrang layo. Yun na yun, hindi sa mga baka. Ayun ang meron na po ako may ipapayos. Kaya lang, hindi ko pa na itutuloy. Pag hindi ka natin. Opo. Yun kasi yung pinakamalapit sa highway. Kaya lang sobrang matagal na hindi ko pa na itutuloy. Kasi noon na hindi ko talaga akalain na dito na kami mag-i-stay. So siguro, in the future, kung sakali man ma-realize na namin na tumatanda na kami, ayaw na lang namin dito, gusto na lang namin talaga i-stick doon. Kung sakali man. Pero So, yung bahay na Maynila, well, pinaparent ko yung iba for sure. So, of course, nahirap naman kung magiging sabi sa tingin ko lang dalawa. For rent yung iba, pero kung for sale na for sale. So, mahalo naman sa mga para bang, kung may mag-rent fine, habang wala pang anyway, kasi ka kami na ako rin po, hindi ko rin na-imagine na paano ako nakapagod. Pero marami kong luha. Aksidente na. Minsan, hindi na na-aksidente na ako. Minsan sabi ko, ako mamamatay. Minsan, hindi ako sarili mag-tulog. Nasa-pasa, tapos bigla ako natulas. Habang hawak-hawak ko yung kawali. Tapos ilang beses na rin po ako, 2 beses na ako nagka-palpitate. Tapos, hindi na para lang ma-save ang very best. Masaya kami, happy. Minsan sabi ko, parang gusto ko siya. Parang, ayoko na. Pero
siya na lang yung parang maaliw sa akin. Sinusuportan po ko, pero hindi po mawala yung lahat na hindi naman ko. Matamagay na nasikrata siya. Siya sanay sa kanyang buhay. Matamagay ito. Ano masasabi mo dito? Masasabi ko lang. Lagi naman siya nagsasabi ng nanay na iniwan ko daw lagi siya. Hindi ba kung iniwan ko siya dapat. Wala pa. Hindi mo bang Adopt, teka lang. Hindi. Una ko po talaga siya. Nagkarap ko. Gusto siya nung kaso ng tao. Kaya sumasabay ko sa kaya mas lalo po ako habang tumatagal po, mas lalo po. ikaw ba happy sa ginawa? Happy naman po kasi natural po, practical po sa tao. Kumbaga, pinili po niya yung ganitong buhay kaysa po sa showbiz. Kasi nanaanin mo siya ngayon, nakakabay nila. Mas proud po ako ngayon. Okay po yung buhay namin ngayon, mas tahimik po, tsaka wala pong nagkakaroon. So, sabihin, abot lang din na siya. Happy ba yung siya, abot? Hindi po talaga ako yung baka po siya. At saka tita, at least na-maintain naman po namin yung para-parang kami bata, nagliliwaliw pa rin kami. Most of the time nga, sabi nga nila, ano ba to, nagne-negosyo pa kayo o nagbibiroan lang? Para bang is this just a joke? Kasi kung minsan mas marami yung pagliliwaliw namin kaysa yung pag-open namin, ganon. Pero Babalik ako okay sa naman. desisyon ninyong pagpunta dito. Ano mo talaga sa'yo? Tapos, Kasi kasagsagan ko noon na nagpupulis ko ako ng movie, tapos nagpupulis ako ng TV program ko sa TV or yung the Mystic Program. Has something to do with ano ko yung sabi ko na parang ano yung sabi ko parang may bata siguro yung lagi ko. So, yun po ang naging ano sa akin na siguro it's about time din na bumalik sa showbiz. Kaya yun po yung makikita nyo sa YouTube na nung pagbalik ko dito, nandun yung testimonial ko. Nandun po lahat kung bakit. ano mo ba makabasa dito? Well, tata yung story na kasi parang yun na yung naging buhay ko. Yun na yung naging dahilan kung bakit ako naging bistima, naging mga pinagbuhay ko na hindi paling pinalitugan ko. Kaya ako nililimuan lahat ng yung nagbigay sa akin ng buhay. So yung nalimis ko yun. Parang Pinagsisisi ko lang nila. tita, maraming bagay pinagsisihan ko. Kaya lang, kung reality ang pagpasahan, yung, of course, nandun ka nag-a-act ka, pero yung realidad ng buhay, hindi ko alam kung hanggang saan, hanggang kailan ako sa showbiz. Lalo na sa image ko. Hindi ko ako manghabang more to this game. Matanda na rin po ako. Eh, hindi naman po ako nag-stand na talagang actress na ako kayo actress na pwede akong kunin bigyan ng kontrata as an actress. Pero kung sakali, sabi ko, kung sakali binigyan ako ng minsan nakakatawa. I have to text
lalo na bumagsak ang Depende pa kung saan po may space na lugar. Kasi, lalo na po, katulad niyan, meron po kaming mini-mart, medyo bumagsak. Pero ngayon, ikino-convert namin into manufacturing ng mga detergent, mga sabon. Anything na pwede po namin. So, parang ang piling po namin kinabahan. Kaya, yun po sabi ko sa kanya, dahil ang buhay ko minsan, meron yung umaangat, tumababa. Pero, hindi ako susuko sa akin. Tapos meron din yung isang restaurant pa, nag-invest din po ako doon yung partner ko. Biglang nawawala, nag-isip na dahil of course. Okay, pasyalan natin ito. Yan, sama natin. Mama ka na tayo. Madali Ay, ko. oo, sumama ka na. Ha? Wala po. Mga aso. Yan ang wala sa Maynila. Ayun, dito, pwede namin Pwede lang, iniwan mo yan. Wala na, iwas na yan dyan. Tama ka. Kuya Aldo, ikaw na lang muna bahala. Tricycle na puro stainless. Kasi nagbabay and sell din po kasi siya kung minsan. Opo, ng mga motor. Sayang yan na. Dinited na. Artista na yun. So, balik. Nakaabang kung may bata darating na madala. Di ba dito magkabarko po yun? Pwede ba yun? Lagi ng 4 hours. Pwede yung dyan na kayo. Akala ko ano. Dalawa na pa ang mami na dito. Pwedeng magbangka. Kaso kasi Akala pa naman yun. pwede yan. Bigyan eh. Kasi wala pa nga ako ngayon na handa. Handa ako tulungan mga
naka-video na. Alisin nyo na po. Alright. Ayan, to start talk. Ayan, ilagay mo na lang sa likod sino. Sige, sa baba dito. Sis, convoy na lang. Ano ba ito magagawa? Maganda. Sa Bagabag, may isa pong manok na sinalvage dito. Tinapon lang sa tabi ng kalsada. Tabi-tabi po sa mga kumakain. Video mo na, boss. Ano pa, susunod na isa salvage. Oh, yun po yun, oh. Little chicken. Sinalvage ng NPA. Kaya mo dun eh. Diba alam mo? Yun, no? Ha? Saan tayo tatawid yan? May tawiran ba? Ha? Mukhang lulusong ah. Ha? Saan? Puta, hindi ako pwede yung panin. Sandali. November 16, 2013, episode number 930. Star Talk. For 18 years, we are the only showbiz authority. Paano nga ba ipagdiriwang ang isang anibersaryo habang ang karamihan sa ating mga kababayan sa Visayas ay nahaharap sa matinding pagsubok at trahedya? Sa ika-18 anibersaryo ng Star Talk, hangad namin na kahit papaano ay makatulong habang patuloy namin kayong ine-entertain. Mulat-mula pa, mulat na, Star Talk celebrates our 18th anniversary in the spirit of giving and cheering up. Just as Star Talk, the showbiz authority, goes on, so does life. Magandang hapon mga kapuso. Ngayong hapon, samahan niyo kaming lahat as we mark the 18th debut po ito. 18th anniversary of the only showbiz authority, ang Star Talk. Congratulations to everyone. Congratulations. At Ayan. dahil anniversary namin ngayon, magpapasalamat muna kami sa inyong lahat na hindi bumibitaw sa Star Talk since 1995. Sa'yo ba yan? Di ba sa akin yan? Dapat At ito, sa mga 18 years wala pa rin pagbabago. Sa mga susunod na Sabado, asahan nyo ang patuloy na paghatid namin ng total exclusive, total explosive, total exciting at totally extreme stories. Yay! Governor Vilma Santos nagpahayag ng kanyang damdamin tungkol sa paghihiwalay ng kanyang anak na si Luis Manzano at Jeneline Mercado. Abangan!
If it's meant, it's meant. Pag hindi, then let go. Kasi pag sinagot ko yun, there's certain implications na pwede mangyari. Mas gusto namin ni Luis na mas maging private na kung ano man yung dahilan. Mistika, masaya raw sa kanyang buhay may asawa. Ang mga kwento ng singer tungkol sa pamumuhay nila sa Nueva Vizcaya at ang mga naipundar nilang negosyo at ari-arian. Abangan! Dito sa Piña at Mangal, mga 6 hectares po. Pero all in all, lahat ng mga taniman ko, 192 hectares to 196. Marian Rivera, sexy at daring sa isang calendar for a liquor brand. Abangan! Meron pa akong isang gagawin pa na mas sexy din siya. Former sexy actress naghihirap na nga ba dahil nagtitinda na lang sa isang talipapa? Kilalanin at alamin ang kanyang kwento. Exclusive! So kung ano mo, kung magtinda man ako sa talipaw, so hindi ako masama eh. Mga bida ng second installment ng Hunger Games Trilogy na Catching Fire. Nasa ni Jennifer Lawrence at Josh Hutcherson. Naka-one-on-one ang Star Talk host na si Rick Kilo. Abangan! That was great. It's so much fun. I mean, I'd love to compare myself to Katniss. I have things that I can be brave about. Kylie Padilla, lilipad patungo sa inyong mga puso. Ang mga revelasyon ni Kylie tungkol sa bagong pagsubok na kanyang haharapin. Abangan! Noy! Claudine Barreto, mas lumabot na nga ba ang puso matapos sa mga trahedya sa bansa? Claudine, handa na nga bang makipag-ayos sa kanyang mga nakaalitan? Abangan! Sana lang kahit makapag-usap lang. Hindi biro ang tumagal ng 18 taon sa industriyang ito. Kumpara sa dalagang magdedebu pa lang, marami ng pinagdaanan. Bukas ang mga mata sa bawat kontrobersya at dilat na dilat pagdating sa mga issue at intriga. Dahil ang programang inyong sinubaybayan ng 18 taon, mulat-mula pa, mulat na, Star Talk, the only showbiz authority. Mistika at pinakasalang lalaki, masaganang namumuhay na sa Nueva Vizcaya. Mga negosyong itinayo at ari-ariang naipundar, silipin. Sa Piña at Mangal, mga 6 hectares po. Pero all in all, lahat ng mga taniman ko, 192 hectares to 196. Mga ganun. Kaya po ako in terms of love life. Mas pinili ko yung ganitong buhay. Mas lalo po akong na-in love din po. Makaraang makasalitong taon sa civil rights, sa bibig na rin mismo ng dancer na si Mistika nanggaling na nais nilang manirahan na lang ng pinakasalang si Kid Lopez sa bundok. Kaya naman bumiyahe ang Star Talk patungong Nueva Vizcaya kung saan masaya nang magkapiling ang mag-asawa sa payak nilang pamumuhay. Mas lalo po akong na-in love din po. Habang tumatagal po, mas lalong dumidindi po yung natural po, practical po siyang tao. Kumbaga, pinili po niya yung ganitong buhay kaysa po sa showbiz. Okay po yung buhay namin ngayon, mas tahimik po. At least na-maintain naman po namin yung para rin kaming bata, nagliliwaliw pa rin kami. Most of the time nga, sabi nga nila, ano ba to, nagne-negosyo ba kayo o nagbibiroan lang? Para bang, is this just a joke? Kasi kung minsan mas marami yung pagliliwaliw namin. Sa lugar daw na yon natagpuan ni Mistika ang kapayapaan ng puso na hindi niya naramdaman noong aktibo pa siya sa showbiz. Ang realidad ay kung minsan nakakatakot. But you have to face it. Ligaya po ako in terms of love life. Kasi ilang beses na po akong nagkaroon noon ng love life. Kaya lang po I wasn't happy. Kaya hindi po nila maintindihan kung bakit mas pinili ko yung mas bata sa akin. Bakit mas pinili ko siya? Mas pinili ko yung ganitong buhay. Paano ko lang po, kung sakali pong sumakses po yung business niya po dito sa may bandang Bayong po, mas gusto ko po magpatayo rin yung sarili business po na gym po para po mas dumami po yung business namin dalawa. Bilang patunay, inilibot ng mag-asawa ang Star Talk sa kanilang farm. Malawak dyan. Oo, madami lang pala. Oo, marami talaga. Tapos mga, yung iba kasama, tapos squash, patola, ampalaya, eggplant, mga ganon. Kaya lang malayo-layo na po kasi yung mga area. Ito lang yung pinaka-close sa daan talaga. Tapos may konting fish pan.
Sa Mordi. Dito sa Piña at Manggahan, mga 6 hectares po. Pero all in all, lahat ng mga taniman ko, 192 hectares to 196, mga ganun. At least po dito, hindi naman siguro kami magugutom kasi sagana naman po sa sa tanim at saka may mga konting goats, mga konting mga kalabaw, tapos mga cows na Palagay ko okay na po kami hanggang tumanda kung sakaling kami pa. At kung nais lumuwas ng Maynila ni Kid, ang dancer na nooy maraming kakabugin sa pag-i-split. Gusto na po siyang bumalik sa Maynila. Parang gusto lang niyang magsayaw-sayaw na lang.